Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang dumating ang araw ng paglilinis sa kanila, ayon sa kautusan ni Moises, si Jesus ay dinala ng kanyang mga magulang sa Jerusalem upang iharap sa Panginoon sapagkat ayon sa kautusan, ang bawat panganay na lalaki ay nakatalaga sa Panginoon at naghahandog sila ayon sa hinihingi ng kautusan ng Panginoon. Mag-asawang bato-bato o dalawang inakay na kalapati. May isang tao noon sa Jerusalem, ang pangalan ay Simeon. Matapat at malapit sa Diyos ang lalaking ito at naghihintay sa katubusan ng Israel. Sumasa kanya ang Espiritu Santo na nagpahayag sa kanya na hindi siya mamamatay hanggat hindi niya nakikita ang Mesiyas na ipinangako ng Panginoon. Sa patnubay ng Espiritu, pumasok siya sa templo. At nang dalhin doon ng kanyang mga magulang ang sanggol na si Jesus upang gawin ang hinihingi ng kautusan, siya'y kinalong ni Simeon. Ito'y nagpuri sa Diyos na ang wika, "Kunin mo na, Panginoon, ang inyong abang alipin ayon sa iyong pangako. Yamang nakita na ng aking mga mata ang iyong pagliligtas na inihanda mo para sa lahat ng bansa. Liwanag itong tatanglaw sa mga hentil at magbibigay karangalan sa iyong bayang Israel." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo ang lahat at makinig sa homilya. Isang magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi sa mga nasa barangay, sa mga nasa tahanan na nagsisimbabaya online at sa lahat ng nasa abroad. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Espesyal o extra espesyal ang ating pagdiriwang sa araw na ito. Bukod sa tayo ay nagsasama-sama para magdiwang ng banal na misa, pinagdiriwang natin ang dalawang kapistahan. Una, ang kapistahan ng pagdadala kay Jesus sa templo. Sabihin nyo nga po, pagdadala sa templo. At ang kapistahan ng Candelaria. Sabihin nyo nga, Candelaria. Ang pagdadala kay Jesus sa templo ay isang pagtupad sa kautusan ni Moises. Batas ito na ang bawat sanggol na isisilang matapos ang 40 araw, dapat itong dalhin sa templo. Opo, 40 days na ang nakalipas simula nang isilang si Jesus. 40 days na ang nakalipas simula nung Pasko. Ang bilis, ano? Nabilisan ba kayo? Ang bilis ng araw, 40 days. At dahil si Jose at Maria ay masunurin, dinala nila si Jesus sa templo. Alam nyo, nung panahon ni Jesus, ang pagsunod sa batas ay nangangahulugang pagsunod sa Diyos. Dahil ang batas ay tinuturing na salita ng Diyos, boses ng Diyos. Kaya nga, kung hindi ka marunong sumunod sa batas, hindi ka nakatutupad sa Diyos. Kaya nga kahit si Jesus ay Diyos, sa totoo lang, hindi na siya kailangan dalhin sa templo. Bakit? Diyos na siya eh.
Para naman talaga siya sa Diyos. Kasi anak siya ng Diyos. Pero dahil masunurin sina Maria at Jose, dinala nila si Jesus sa templo. Ganyan ang taong masunurin. Ganyan ang taong banal, marunong sumunod sa batas. Tayo, no? Pinangangatwiranan ang batas, di ba? Nakalagay na lang, simple, no parking. Hello? 'Di ba? No parking. Anong gagawin mo? Magpa-park ka pa din. Bakit? Sasabi mo, sandali lang naman eh. 'Di ba? Ang tigas ng ulo natin, 'di ba? Nangangatwiran pa tayo sa batas. Simple. Uso pa ba ngayon na dinadala ang bata sa templo? Hello, mga nanay. Tinatanong ko kayo, uso pa ba ang dalhin ang inyong mga anak sa templo? Hindi na, no? Saan nyo dinadala? Kay Jollibee. Kaya buti pa si Jollibee, kilala ng bata. Si Jesus, hindi. Hello. Di ba? Yung bata, no? Malayo pa lang, tuturo na niya, Jollibee. Pero pag nakita ba ang simbahan, yung bata ituturo, Jesus. Hello. Tingnan nyo na. Hindi kayo makaimik ngayon, di ba? Kasi dapat ang bata dinadala sa simbahan muna. Kayo, dinadala nyo sa Jollibee. Yan. Buti pa si Jollibee kilala. Si Jesus, hindi. Kaya tingnan mo, paglaki, bida. Bida-bida, di ba? Kasi si Jollibee pinakilala nyo. Mga nanay, mga tatay, dalhin ang inyong anak sa templo. Father, paano dadalhin yung nanay at tatay? Hindi naman nagsisimba. Ayun. Iyon ang problema. No? Hindi nagsisimba. Pambihira. No? Si Jesus, kahit Diyos, dinala ni Maria at Jose sa templo. Pangalawang pinagdiriwang natin ay ang kapistahan ng Candelaria. Pakitingnan nga ang imahe ng Candelaria sa ating harapan. Ano ang napapansin ninyo at bukod tangi sa imahe na ito? Yan. May kandila. No? Kaya nga kanina, nagbasbas tayo ng mga kandila. Para malaman ninyo kung ano ang ibig sabihin ng kandila na yan, ipapaliwanag ko ang kapistahan ng Candelaria. Si Maria may hawak na kandila. At sino pa? Karga-kargang Jesus. Ito ang sinisimbolo ni Jesus. Liwanag. Kailan ginagamit ang liwanag? Pag madilim, hindi ba? Pag madilim, nagsisindi tayo ng kandila. Nagsisindi tayo ng ilaw kapag madilim para makakita. Para hindi madapa. Para hindi maligaw. Tama? Alam natin yon. At ganun si Jesus, parang ilaw ng sanlibutan para hindi tayo maligaw. Si Jesus ang ilaw. Para hindi tayo madapa, si Jesus ang ilaw. Pero, kakaiba ang paglalarawan ni Propeta Malakias sa ating unang pagbasa. Kakaibang liwanag ang tanglaw at dala ni Jesus. Sabi ni Propeta Malakias, siya ay hindi lang tanglaw o ilaw ng sanlibutan, kundi ilaw na nagdiringas. Ano ba yung nagdiringas? Umaapoy, naglalagablab. No? Pag sinabi nating umaapoy o naglalagablab, ano ibig sabihin? Hello? Di ba yung parang passionate? Di ba? Yung talagang, hindi ko ma-explain eh. Di ba? Passionate, di ba? Yung talagang taglay niya, yung liwanag. At anong liwanag yung taglay niya? Yung parang apoy na nagdadalisay sa ginto. Alam nyo ba,
para maging puro ang ginto, kailangan itong painitan sa apoy. Apoy ang gamit para maging puro, malinis. Kasi ang ginto, saan galing? Hello? Sa ungpin. Itong mga to, wala itong mga kausap na hirap kausap. Di ba galing niya sa ilalim ng lupa? Kaya nga minimina. Di ba? Kasi ang alam nito, sanglaan. Yan, ganyan, diyan kayo magaling. Di ba? Yung ginto galing sa mina. No? Kaya para maging puro yan, kailangan yan dalisayin. Padaanin sa apoy. Pero, hindi basta-basta lang apoy. Dahil hindi pwedeng sobra. Dahil kapag nasobrahan na yan, malulusaw, no? Mag-evaporate, mauubos. Paano malalaman na puro o dalisay ang ginto? Ang sabi, kapag nakikita mo ang reflection mo doon sa ginto. Ang ganda, no? Ganun pala yun. Kapag puro na ang ginto, kita mo yung mukha mo. Pwede kang magsalamin. Pwede kang tumingin. At ang makikita mo, reflection mo. Mukha mo. At ito yung ginagawa ni Jesus sa atin. Hindi lang siya ilaw na gagamitin sa dilim, kundi siya'y ilaw na magdadalisay sa atin. Kapag ang tao may bahid, kapag ang tao madungis, kailangan dalisayin. Tama? At si Jesus, yung apoy na yon, yung magdadalisay, yan yung simbolo ng kandila na dala ninyo. No? Sana po, gagamitin nyo yan, ang daming dala ng iba. Gamitin nyo yan, hindi pag brown out. Hello? Pero sige na nga, pwede naman, no, pag emergency. Pero gamitin nyo yan tuwing kayo ay magdadasal. Ugali nyo ba, kapag ka nagpupunta sa simbahan, bumibisita sa simbahan, nagsisindi ng kandila? Ano ibig sabihin nun? Hello, alam nyo ba? O sindi lang kayo ng sindi? Ibig sabihin, ba't ka nagsisindi? Una, para ikaw ay maliwanagan. Okay? Maganda yon. Una. Pero pangalawa, para ito yung maganda. Ito yung kandelarya. Para dalisayin ang iyong intensyon. Ano bang nilalapit mo sa Diyos? Halimbawa, gusto mo kasi mag-asawa. No? Pupunta ka sa simbahan, magsisindi ka ng kandila para maliwanagan. Pero, para dalisayin din ang iyong intensyon. No? Iyan bang pag-aasawa? Malinis ang iyong intensyon? Hello? O dahil gusto mo lang yumaman, kaya ka mag-aasawa? Hello? Sa mga may afam. Diba? Dalisayin mo yung intensyon mo. Maganda yon. No? At gamit yung ilaw ni Jesus, kapag hindi mo nakikita ang sarili mong mukha, sa intensyon mo, ibig sabihin may bahid. Kapag nakikita mo ay mukhang pera, pera ang nakikita mo, hindi malinis ang intensyon mo. Pero kapag nakikita mo yung mukha mo, nakikita mo yung itsura mo na isang ina, itsura mo na isang asawa, maring malinis ang intensyon mo. Ang galing, no? Ganun pala yon. No? Kaya bawat intensyon dapat pinagdarasal. Inilalapit kay Jesus. At pag hindi mo makita ang mukha mo, ibig sabihin may bahid. Halimbawa, no, magtatrabaho ka. Bakit mo gustong magtrabaho? Hello? Nakikita mo ba yung itsura mo na nagtatrabaho sa kumpanya na ito? O nakikita mo ay ikaw ay manloloko? Hello? Sa mga nanloloko dyan. Diba? Ano? Gusto mo bang maging piloto? Nakikita mo ba itsura mong piloto? Di ba ganon? Kailangan makita mo eh. At para makita mo, kailangan dalisay ang intensyon mo. Mga kapatid, ito ang ibig sabihin ng pagdiriwang natin. Una, ng pagdadala kay Jesus sa templo.
kapag meron kang intensyon, kapag may malabo o madilim sa buhay mo, pumunta sa templo. Sapagkat si Jesus ang ilaw, hindi lang nagpapaliwanag ng buhay, kundi nagpapadalisay. At yan ang simbolo ng kandila. Sisindihan mo para dalisayin ang iyong intensyon. Kaya sa inyong mga kandila, gamitin ito ng wasto. Nawa, maghatid ito ng ilaw sa inyong buhay at dalisayin ito para mamuhay ng maayos at mabuti na kapiling ang Diyos. Amen. Amen.